Makalat ang sala ng bahay. 6 na bata na pareho ang edad, pero iba-iba ang hilig at pag-uugali. Abala sa kani-kanilang gawain. Naka-laboratory coat si Nash habang may hawak na bote ng baking soda. Okay, konting suka na lang. Boom! Magiging parang lava to. Science is cool, diba? Si Nika naman ay may hawak na luma pero makintab na microphone at nagpa-practice sa harap ng salamin. Good morning, everyone! Today we will witness an amazing science experiment by my brother Nash! Nakaupo sa sahig si Noel at may suot na headset. Saka pinipindot ang laptop. Oy, wait lang! Lagyan ko background music. Dapat dramatic pag sumabog. Boom, 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 chug, chug. Ay, sandali, na-delete ko yung beat. Nakatayo naman sa harap ng whiteboard si Nia habang nagsusulat na equations. Wait, mali ang ratio mo, Nash. Kulang ang suka. 3:1 dapat eh. Ang dami mong baking soda, baka mag-overflow yan. Si Nigel naman, naglalaro ng chess mag-isa. Kung bishop to e4, tapos knight to g6, checkmate ka agad. Easy peasy. At sa huli, si Nico, nakadapa sa sahig, habang nagdodrawing. Hindi man lang to umiimik, seryosong tinatapos ang ginagawa. Pagkarinig ng pagbukas ng gate, sabay-sabay na patingin ang 6 sa isa't isa. Bago pa man makarating si Grace sa pinto, nagkanya-kanyang galaw ang mga bata. Agad tinakpan ni Nash ang science set niya ng tela at tinago sa ilalim ng mesa. Mabilis namang tinupi ni Nia ang mic cord at itinago ang stand sa likod ng kurtina. Pinatay ni Noel ang laptop pero hindi na save ang beat na ginawa niya. Ay, sayang. Si Nia naman binura ang equations sa whiteboard. Pero, naiwan ang marka ng pentel pen. Tiniklop ni Nigel ang chessboard kasama ang mga pyesa. Kaya nagkagulo-gulo ang lahat ng posisyon at si Nico, ipinasok ang mga drawing niya sa ilalim ng sofa. Pagbukas ng pinto, dumiretso si Grace sa sala. Napahinto siya sa tapat dahil sa katahimikan ng paligid. Kaya masyado itong suspicious para sa kanya. Ano nangyari dito, ha? Tanong ni Grace. Nakataas ang isang kilay habang nakatingin sa sahig na may bahid ng suka at baking soda. Nakita niya rin ang whiteboard na may faint na equation, ang mic cord na nakalawit pa sa gilid ng kurtina, at ang chess piece na naiwan sa mesa. Suminghot si Grace. Bakit may suka at baking soda dito? At anong tunog yung narinig ko, ha? Parang boom, chug, chug? Dahan-dahang nagtaas ng kamay si Nash. Science experiment po. Sorry po, ma. Para po sa project ni Nash. Dagdag ni Nika ng mabilis. Ako po yung host. Si Noel sa sounds. Si Nia sa math. Si Nigel sa entertainment. Si Nico sa visuals. Teamwork po kami. Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Napabuntong hininga na lamang si Grace. Ayan na naman kayo eh. Teka, umuusok ba ang bote sa ilalim ng mesa? Nagkatinginan ng 6. Tumakbo agad pabalik si Nash para kunin ang bote. Oops, sobra nga pala yung suka. Ngunit imbis na magalit, napangiti na lang si Grace. Ang gulo-gulo niyo talaga. Pero kahit papano, ang galing din. O sige, naligpitin niyo na yan na maayos. Tapos hugas kamay na bago maghapunan. Bukas, gusto kong mapanood yung buong presentation nyo Nagsigawan ang 6. Yes, Mama! Bago nagtawanan, habang muli silang nagkanya-kanyang galaw. Pero ngayon, para magligpit ng sabay-sabay. Matapos ang contest, kung saan nagpakitang gilas ang 6 sa barangay, masaya silang nag-uwi ng medalya, certificate, at isang misteryosong kahon na may nakasulat na hindi naman nila maintindihan ang kahulugan. Ay, ano to? DNA kit? Tanong ni Noel habang inaamoy-amoy ang laman.
Parang sa mga movie to ah. Sabi ni Nia habang binabasa ang instructions. Pwede daw malaman kung sinong kamag-anak mo. Cool! Try natin! Tuwang-tuwa na sabi ni Nash. Parang science experiment lang to, di ba ma? Dagdag niya at kinindatan ng ina. Pero si Grace biglang natigilan. Nanlaki ang mata niya habang hawak ang tray ng pansit na pang celebration sana. Ha? DNA? Ba't niyo naman naisipan yan? Curious lang kami ma. Sagot ni Nika at kinikis-kis na ang swab sa loob ng pisngi. Gusto lang namin malaman kung may tatay ba kami. Dagdag ni Nigel sa seryosong tono. Natahimik si Grace. Sandali siyang napatulala. Ngunit sa halip na sumagot, ihinain niya na lang ang pansit. Kaya na muna kayo, huwag niyong i-fast forward yung buhay niyo. Makalipas ang 2 linggo, tumunog ang email. Sa laptop ni Noel. Agad siyang napabalikwas sa upuan. Guys, may dumating na result! Mabilis na nagtipon ng 5 sa paligid niya. Bawat isa ay tila humihinto sa paghinga habang pinipindot ni Noel ang email link. Guys, may top 3 match! Sigaw niya at halos di makapaniwala. Napahiyaw din si Nika habang nakapatong ang isang kamay sa bibig. Tignan na natin, bilis! Halos nakasampa na sila sa gilid ng mesa dahil sa pananabik. Lumabas sa screen ang pangalan ng 3 match. Ang isa si Dr. Sebastian Uy, na isang neurosurgeon, at CEO na isang pribadong ospital. Si Chef Lorenzo de la Vega, na may-ari ng restaurant sa 5 bansa. At si Rafa Sarmiento, na professional race car driver at multi-time Grand Prix champion. Wow, ang yayaman! Bulong ni Nika. Ang tanong, sino talaga sa kanila? Sabi sa bio, lahat sila possible biological father pero isa lang yung tunay. Saad ni Nia, habang iniisa-isa ang genetic data sa tabi. May kinalaman kaya to sa mga hilig natin? Ako mahilig sa science, baka si Dr. Uy ang ama ko. Ako? Mahilig magluto. Sabat ni Nico na ngayon lang nagsalita ng buo mula nang dumating sila. Baka si Chef Lorenzo. Ako. Singit ni Nigel. Nakataas ng kilay at parang may ilaw na sindi sa kanyang isip. Baka race car driver. Mabilis ako mag-isip sa chess, diba? Wait lang. Awat ni Nia sa seryosong tono. Dapat scientific ang approach natin. Natahimik muli ang kwarto. Kita sa mga mata ng bawat isa ang halong kaba at pananabik. Hindi nila pwedeng tanungin si Grace. Ilang linggo na rin itong mailap, tuwing napupunta sa usapang tatay ang kanilang pag-uusap. Pero ngayong nandito na ang resulta, alam nilang wala ng atrasan. Sa St. Augustine Medical Center, naroon ang sextuplets para simulan ang kanilang investigasyon. Hello po, Dr. Uy? Masiglang bati ni Nika, kunwaring isang friendly vlogger. Dito po kami para sa school project namin tungkol sa mga inspiring professionals. Napangiti ang doktor, matangkad ito, maayos ang tindig, at mukhang hindi tinatabla ng edad. May sarili itong klinika, isang pribadong research lab at assistant. Ngunit halatang sanay na siyang harapin ang iba't ibang klase ng tao dahil game na game ang mga ito. Wow, 6 kayo? It's so rare to see a sextuplet. Sure, I'd be happy to help. Mahilig din po ba kayo sa science nung bata kayo? Tanong ni Nash. Very much. Sagot ng doktor. Mahilig ako maghalo-halo ng kung ano-anong bagay noon. Sa bahay namin. Minsan nga muntik na sumabog yung bahay namin eh. Nagkatinginan sina Nash at Nia. Anong paborito niyong amoyin? Tanong naman ni Nia. Hospital alcohol? Sagot ni Dr. Uy at muling natawa. Samantala si Nigel, tahimik lang, ngunit matamang pinagmamasa ng kilos ng doktor. Chess player din po ba kayo?
Di masyado. Mas gusto ko ng sudoku. Sagot ng doktor. Habang tinitignan ni Noel ang paligid, napansin niyang walang anumang gamit pang musika sa opisina. Walang speaker, walang background music, ni walang headphone sa mesa. Hindi po kayo nagpa-play ng music habang nagtatrabaho? Gusto ko tahimik. Mas nakakapag-concentrate ako kapag walang ingay. Paglabas nila ng ospital, nagsalita si Nika habang naglalakad pababa ng hallway nang medyo dismayado ang tono. Well, pogi, mayaman, matalino, pero parang may kulang. May mga pagkakatulad. Dagdag ni Nash, pero hindi sapat. Tsaka parang wala yung kulit factor. Singit ni Noel, na bahagyang napakunot ang noo. Hindi ako convinced. Ani niya, umiling habang inaayos ang hawak na clipboard. Nagkatinginan silang anim. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sabay-sabay silang nagsabing, "Next!" Sa pangalawang target nila, papasok pa lang sila, sinalubong na sila ng amoy ng freshly baked bread, sizzling butter, at garlic. Si Nico agad na paupo sa gilid ng isang dessert bar at nag-sketch. Wow! Parang heaven! Bulong ni Nika habang tumitingin-tingin sa mga chandelier. Good afternoon, kids. Reservation? Tanong ng waiter. Ay, school project po ulit. Sabay sagot ni Noel at pinakita ang fake letter nila mula sa principal. Maya-maya pa lumabas na sa kusina si Chef Lorenzo. Matangkad din ito, may messy hair na stylish, at may apron na may konting mantika. So kayo pala yung sinasabi ni Rina sa front desk. Come in, come in. Gusto niyo ba matikman ng bago kong creation? Nasa harap nila ang isang full-course merienda na minute truffle sliders, mango sans rival bites, fresh calamansi sorbet, at baked mac na cheesy overload. Grabe! Bulong ni Nash, habang halos maluha sa sarap. Parang may emotional attachment ako sa baked mac na to. Madamdaming dagdag ni Noel. Gusto ko na tumira dito. Ani Nika. Masaya si Chef Lorenzo habang nagkukwento ng childhood memories niya. Nagbebenta siya dati ng banana Q sa school canteen. Naniniwala ako na ang pagkain parang pamilya. Dapat busog sa pagmamahal. Sabi nito. Napatingin silang anim sa isa't isa. Chef, may anak po ba kayo? Biglang tanong ni Nigel ng diretsyo. Wala pa. Wala akong alam. Sagot ni Chef Lorenzo sabay natawa. Sakto namang dumating si Grace. Naka-sunglasses at may hawak na grocery bag. Napahinto siya sa pintuan nang makita ang anim na nakapwesto sa long table. Tawa ng tawa ang sextuplet habang si Chef Lorenzo nagsasali ng juice. What in the world? Mahinang sabi ni Grace. Biglang natahimik ang mesa. Hi, Ma! Sabay-sabay bati nila. Field trip po namin. Dagdag ni Nika. Culinary subject po, may pre-taste. Hindi kami kumakain. Nag-aaral lang po. Palusot ni Nash, habang may cheese pa sa gilid ng labi. Good afternoon, miss. Tanong ni Chef Lorenzo kay Grace. Grace, nanay nila. Mahinahon pero halatang tensyonado ang babae. Oh, you raise a very energetic bunch. Talented, smart, and matakaw. Biro ni Chef. Nginitian lang siya ni Grace pero hindi ito umupo. Mga anak, let's go. We have things to do. Paglabas nila ng restaurant, naging tahimik muna ang lahat. Galit pa si Mama? Tanong ni Noel. Di ko alam. Kibit balikat na sagot ni Nika. Si Chef Lorenzo, may vibe. Parang swak. Sabi ni Nia. Pero wag mo na tayo mag-judge. May isa pa tayong suspect. Dagdag ni Nigel. Buong linggo nilang inipon ang lakas ng loob para puntahan ang huling target na si Rafa Sarmiento. Ang junkie, heartthrob racer at social media darling. Bit-bit pa rin ang script nila na school project para makapasok sa exclusive paddock area. Pagdating nila sa venue, sinalubong sila ng tunog ng makina. Matinding init ng araw at isang lalaki na naka-racing suit na bumaba mula sa sasakyan.
habang pinupunasan ng pawis gamit ang branded towel. Hey, kayo ba yung mga batang gusto raw ng behind the scenes tour? Tanong ni Rafa nang makita sila. Po? Gulat na tanong ni Noel. Opo! Sagot ni Nika at pilitang ngiti. For our physical education requirement po. Pinapasok sila ni Rafa sa loob ng training garage kung saan may simulator, trophies, helmets at life-size cutouts niya. Sa unang tingin ay cool si Rafa. Charismatic, kwela, very rockstar vibes. Pero habang lumalalim ang usapan, may napansin agad ng anim. Laging tinatawanan ni Rafa ang jokes nila Nika at Noel at binibigyan ng access sa simulator at may komento. Pero sa naiwang apat, walang masyadong pansin. Hindi binigyan ng chance magsalita at kahit si Nia na nagtangkang magtanong tungkol sa balance between speed and science, tinawanan lang. Masyado kang seryoso, Little Miss Professor. Pag-uwi, halatang dismayado sila. Favoritism agad? Parang selective lang yung gusto. Sabi ni Nigel. Not that material. Dagdag ni Nia. Wala siyang patience. Sabat parang close lang niya sila, Nika at Noel. Tanong ni Nash. Biglang natahimik ang grupo. Si Noel ay nakakunot ang noo habang tinitignan ang DNA test results sa laptop. Guys, what if hindi sila tatlong random match? Ano ibig mo sabihin? Tignan mo to. Sabay pakita niya sa advanced section ng report. Nagkatinginan silang anim. Wait lang. Ibig sabihin magkakadugo sila? Bulong ni Nia. Oo, si Dr. Uy, Chef Lorenzo at si Rafa magkakapatid. Seryoso? Baka magkakapatid sila pero isa lang ang tunay na ama natin. Pero paano sila naging match kung di naman silang tatlo yung tatay natin? Possible na isa lang sa kanila ang biological father. Tapos dahil related sila, lumabas din yung DNA similarity sa system. Napatigil sila at mas lalo silang naintriga. Hindi alam ni Grace na may ginagawa ang anim na sikreto. Nakikipag-usap siya sa isang lalaking si Ace, ang sponsor ng mga bata tuwing sumasali sila sa mga competitions at events. Maayos at professional ang pag-uusap nila. Pero may kapansin-pansing ilangan sa pagitan nila. Hindi close pero halatang may pinagsamahan. Ulihim na hindi basta-basta pwedeng pag-usapan. Hindi rin alam ng anim na may isang taong gaya ni Ace na tumutulong sa kanila mula sa malayo. Patagulang ang suporta ni Ace at hindi siya nagpapakita o nagpapakilala. Bawal kasi siya sa anumang publicity. Si Ace ay isang high-profile businessman na may hawak na isang in-demand at highly competitive na negosyo sa market. Dahil sa nature ng kanyang kumpanya, kailangan laging discreet at ligtas ang kanyang personal na buhay. Kaya kahit sa pagtulong, hindi siya pwedeng malantad. Sa kabila ng tagumpay niya at yaman, may lungkot sa mga mata ni Ace. Habang tinitignan niya ang mga larawan ng mga bata, na tila kinuha niya mula sa mga event reports. Sumali ulit ang anim sa isa sa mga prestigious contest, isang robotics at innovation expo, kung saan pinagsama ang science, technology at creative engineering. Busy ang lahat sa pag-aayos ng booth, pagpapagana ng circuits, at pag-aayos ng presentation. Sila Nash at Nia ang in charge sa programming, habang si Nico sa design at visuals. Sina Noel at Nika naman ang tagapagsalita at si Nigel lang, strategist ng buong flow. Napadaan ng isang lalaki na kasuot na may ID ng VIP guest at may kasamang assistant. Matangkad, maayos manamit, sobrang gwapo at mapapatingin talaga kahit sino. Napatingin agad si Nika at halos mabilaukan sa iniinom. OMG, parang artista guys, tignan niyo yun. Nilingon ito agad ni Noel. Ha? San? Yung may hawak na tablet, grabe ang neat tignan. Mukhang investor o kaya sponsor. Hindi basta guest yan. Wika ni Nigel. Lumapit ang lalaki sa booth, tumigil ito sa tapat ng kanilang robot at pinagmasdan sandali tapos tumingin sa kanila. Impressive setup. Ang galing ng teamwork niyo. Sandaling natahimik ang anim.
Si Nia lang agad nakabawi. Maraming salamat po. Hindi maalis ang tingin ni Nico sa lalaki na may pamilyar na itsura, pero hindi niya agad matukoy. Pagkaalis ng lalaki ay sabay-sabay silang bumalik sa booth. Agad nagsimula ng bulungan. Sino kaya yun? Parang nakita ko na dati pero hindi ko ma-pinpoint. Unang nagsalita si Nash. Baka influencer or CEO. Pwede ring artista. Grabe, dilong gwapo. May presence talaga. Ani Nigel. Nakatitig pa rin si Noel sa direksyon ng nilakaran ng lalaki. Pero bakit parang nagtagal siya sa atin? Hindi naman niya alam yung gawa natin to, di ba? Tama. Oo nga, weird. Pero okay na rin at least napansin tayo. Sagot ni Nia. Nanalo ang grupo sa Robotics at Innovation Expo. Sa dami ng lumahok, sila ang pinakatampok. Muli silang pinagkaguluhan dahil sa kaibang synergy, technical na galing, at ang koneksyon nilang anim. Habang nag-aayos ng gamit matapos ang awarding, lumapit si Ace. Congratulations, kids. Ang galing nyo kanina. Mind joining me for dinner? My treat. Consider it as a reward. Nagkatinginan silang anim. Halatang nag-aalangan sila pero umayos ng tayo at tumingin sa lalaki. Kasama po ba si Mama Grace? Tanong ni Nia. If hindi busy ang parents niya, of course. Pag-akyat nila sa rooftop gamit ang private elevator na mangha ang anim. Sa kanilang harapan ay isang malaparaisong setup. Wow! Sabay-sabay nilang sabi. Parang sa pelikula. Saad ni Nika habang umiikot sa lugar. Literal na 5-star treatment to Ani Noel. Habang hinahaplos ang sandalan ng upuan. Guys, behave! Paalala ni Nia. Hindi nila kasama si Grace. Tumawag ito bago sila sumama kay Ace. At sinabing may emergency meeting sa trabaho at hindi makakasunod. Ngunit pinaalalahanan silang mag-behave at magpasalamat ng maayos. Paglapit nila sa mesa, nakatayo na si Ace doon habang nakaalis ang coat at naka-roll up ang sleeves ng puting button-down shirt. Please have a seat. I'm glad you came. Dahan-dahan silang naupo. Mukhang makakabado pero sinusubukan maging kalmado. Si Nika ang unang nagsalita. Thank you po, Sir Ace. This is sobra pong bongga. Ngumiti lang si Ace. No need to call me sir, just Tito Ace is fine. Pwede po ba magtanong? Sabay taas ng kamay ni Nash na parang nasa klase. Go ahead. Ba't niya po kami in-invite? Di niya naman po kami kilala. Natawa si Ace at isang bahagyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. You reminded me of someone I knew. Nakita ko ang galing niyo and I just thought you deserve a small celebration. Sir, Tito Ace. Sambit ni Nia habang sinusubukang alisin ang sauce sa gilid ng labi. Ano po ang work niyo? Businessman? Sagot ni Ace pagkatapos inumin ng wine. But more on innovation and technology ngayon. Told you, mukha talaga CEO. Bulong ni Nigel kay Noel. Pang movie talaga yung vibe niya, like secret billionaire. Ngumiti naman si Ace. Well, I try to keep things low-key. Pwede pong weird na tanong. Nagkatinginan silang 5. Sige lang, may anak po ba kayo? Natigilan si Ace. Tumigil siya sa pagsubo at saglit na tumingin sa malayo. Saka siyang ngumiti. Pero kapansin-pansin na may lungkot sa mga mata. Wala. At least, wala akong kilala. Nagkatinginan ng 6. Lalong lumalim ang tensyon pero tahimik lang sila. Binago ni Ace ang usapan. Anyway, I'm happy to see kids like you excel. You're all different but together you're incredible. That's rare. Teamwork makes the dream work. Even if we fight minsan, lagi po kami nag-aaway. Kwento ni Nika habang tinuturo si Nigel. Lalo na sa chess strategies niya, ang gulo. Di ako magulo matalino lang. Sagot ni Nigel. Tumawa si Ace. You remind me so much of myself at your age. Talaga po?
Science nerd din kayo? Obsessed ako nun sa mga experiment. Lalo na pag may pagsabog involved. Solid! Kami din ho! Natawa si Ace at sa pagkakataong yon, naging mas malambot ang kanyang ekspresyon na parang unti-unting natutunaw ang yelo sa kanyang paningin. Matapos ang hapunan, tumayo si Ace at nagsalita. I have a proposal. If you're open to it, I'd like to sponsor your next project. I can provide full lab setups, computers, materials, and tools. Para sa susunod yung invention. Walang kapalit. Just keep doing what you're doing. Hindi agad nakasagot ang anim. Parang natulala. Si Noel lang ang nakabawi. Totoo po? As in totoo pong offer? Yes. Let's just say it's my way of helping out future change makers. OMG! Parang movie talaga to. Ani Nika habang nilalabanan ng kilig. Wait, paano niyo po kami makakontak ulit? I already did. Remember the DNA kit? Nanigas ang lahat. Lahat ng matay sabay-sabay na lumingon sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Lumapit si Ace at mahina nagsalita. You'll know soon enough. For now, just know that I've been watching over you for a long time. Hindi ko lang kayang lumapit nun. Tinignan niya ang anim sa isa-isang paraan. At huling tumingin kay Nico na noon ay seryosong nakatitig sa kanya. Enjoy the night, kids. You deserve it. Pagkatapos na hapunan sa rooftop, kasama si Ace, hindi maalis sa isipan ng anim ang kakaibang koneksyon na naramdaman nila sa lalaki. Bumaba sila ng elevator, bit-bit ang mga giveaways mula sa event, at ang tanong na unti-unting kumakatok sa kanilang isipan. Nasa sala silang anim, nakapalibot sa laptop ni Noel, dahil nagdesisyon silang mag-research. Okay, keyword search. Ace Madrigal. Bulong ni Noel at mabilis na nagtatype. Madrigal? Ang sosyal pakinggan, no? Ani Nika at sinubo ang chichirya. Saan ko kaya narinig yun dati? Boom! Ito na! May lumabas na article! Sigaw ni Nia at lumalapit na sa screen. CEO ng VTech Industries specializes in innovation, robotics, biotech, renewable energy. Grabe, parang science fiction. Ani Nash, habang nanlalaki ang mga mata. Matagal na palang bachelor. Sabi rito never been married. Pero may mga dating chismis about a mystery woman daw noong early 2000. Tignan niyo to. May mga public appearances siya na laging solo. Pero ba't parang may connection siya sa atin? Tignan niyo. Posible. Nagkatinginan silang anim. Pero bago pa nila mapag-usapan pa, napalingon sila ng marinig ang mahinang boses sa may hallway. Huwag kang pupunta dito, Ace. Hindi pa panahon. Agad silang napatingin sa isa't isa. Si Mama yon. Sabay-sabay nilang bulong. Tumayo sila at naglakad na parang ninja papunta sa hallway. Dahan-dahang sumilip si Noel sa siwang ng pinto ng kusina. At nandun nga si Grace. May hawak itong cellphone. Hindi nila marinig lahat pero sapat ang narinig nila mga salita. Hindi mo kailangang pumasok sa buhay nila. Hindi mo kailangang aminin kung sino ka. Boom! Confirm! Bulong ni Nigel. Tinatago si Mama. Alam niyang may connection si Ace sa atin. Pilit yung tinatago. Saad naman ni Nia. Guys, kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Wika ni Noel. Muling bumalik ang anim sa mini command center nila sa sala. Pinagdugtong-dugtong nila lahat ng clues na nakalap nila. Nagsimula silang mag-obserba. Ilang araw silang naging tahimik, pero naging mapanuri. Tuwing aalis si Grace, isa o dalawa sa kanilang palihim na sumusunod. Tuwing may tawag si Grace, nakaabang na ang isa sa hallway. Hanggang sa isang gabi, nakita nilang sumakay si Grace sa isang kotse at si Ace ang nagmamaneho. Guys, picturean mo! Sige na, bilis! Sa loob ng sasakyan, kahit hindi sila makalapit, kita nilang nag-uusap sina Grace at Ace. Nang makauwi si Grace, parang walang nangyari. Ngumiti pa ito at nagluto ng spaghetti at sinabing may surprise bukas. Ngunit para sa anim, isa lang ang malinaw. May malaking sikreto sa pagitan ni Grace at Ace
at determinado silang tuklasin ito. Sa isang tagong restaurant sa Pampanga, nakaupo sina Grace at Ace sa isang pribadong sulok at malayo sa mata ng publiko. Sanay na silang magkita ng palihim at umabot pa talaga ito ng 11 taon. Gusto ko na silang makilala, Grace. Ani Ace, seryoso ang tinig habang nakatitig sa kape sa harap niya. Di na ako mapalagay. Araw-araw ko silang naiisip. Lalo na ngayon nakikita ko na kung gaano sila katalino, kung gaano sila kalapit sa akin. Napayuko si Grace. Mariing pinipigilan ng sarili. Alam mong may kapalit yan. Alam ko. Pero 10 taon na ang lumipas. Maglalabing 1. Hindi ba't karapatan ko na rin sila makilala? Kapag nalaman ng lolo mo, guguluhin niya ang buhay ng mga bata. Gagawa siya ng paraan para alisin sila sa akin o ipa-DNA test o gawing iskandalo ang lahat. Kapag nalaman niya ako ang ina, babalikan niya ako. Hindi siya titigil hanggat di niya ako pinapahiya. Natahimik si Ace. Matagal siyang hindi nagsalita. Hindi ko rin sila sinukuan, Grace. Aniya? Malumanay ngunit may bigat sa boses. Alam mo kung gaano ko kayo pinoprotektahan sa abot ng mga kaya ko. Kahit wala ako sa tabi niyo. Napatitig si Grace sa lalaki. Bumalik sa alaala niya mga panahong isa lang siyang dalagang maid sa mansyon ng mga Madrigal. Isang simpleng babae na walang karapatang magmahal ng isang tagapagmana ng imperyo. Pero si Ace, sa kabila ng lahat, minahal siya nito. Hindi bilang kasambahay kundi bilang isang babae. At sa gitna ng mga lihim na gabing yon, isinilang ang pagmamahalan nilang naging bunga, ang 6 na supling. Grace, pagdatapos ko ng project na pinapagawa ng lolo ko, pwede na ako maging malaya. Alam mo naman ang kasunduan, di ba? Kapag naging successful, mapuputol na ang kontrata ko sa kumpanya. Makakalaya na ako sa kasunduan namin. Makakalaya tayo. Kung mag-fail ka, alam ko ang kapalit. Pipilitin niya ipakulong ka gamit ang kasunduan na pinapirma niya noon. Lahat ng ginawa nating sikreto ilalabas niya. Sisirain ka, sisirain tayo, sisirain niya ang mga bata. Napapikit si Grace. Kaya nga hindi pwedeng malaman ng mga anak natin. Pero Ace, malapit na. Konti na lang, di ba? Hawak mo na yung prototype, di ba? 3 buwan na lang. Pag napatunayan sa board na gumagana ito, at makikinabang ang kumpanya, mapipilitan si lolo na palayain ako. Hindi niya na kayang pigilan yun, Grace. Kapag nangyari yun, ako na mismo magsasabi sa kanila kung sino ka. Napatingin si Ace sa kanya at nabuhayan ng pag-asa. Promise? Tumango si Grace, bagamat may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Promise. Pagkatapos ng klase ng sextuplet, sabay-sabay silang umuwi. Tumawid sila sa kalsada malapit sa parking area nang biglang may sumigaw sa hindi kalayuan. Tulong! Tulong! May inatake sa puso! Sigaw na isang babae na may hawak na isang matandang nakaupo sa gutter. Namumutla ito at hirap huminga. Kuya Nash! Tignan mo to, mukhang emergency to! Agad tumakbo si Nia papalapit. Nagkatinginan ng 6 at parang natural lang sa kanila ang kumilos. Noel, tumawag ka ng ambulance, bilis! Utos ni Nigel, habang chine-check ang pulso ng matanda. Kunin niya yung bag niya, baka may ID or maintenance meds. Sabi ni Nia na sinusubukan pakalmahin ang sarili. Ako na po hawak sa likod niyo. Dahan-dahan lang po yung paghinga. Malumanay na saad ni Nico habang inaalalayan na matanda. Tumawag si Noel gamit ang cellphone. Hello? Emergency po. May natake po ng puso malapit sa St. Dominic Road. Maya-maya pa'y dumating ang ambulansya. Sumabay sina Nash at Nico sa mga medic para mag-assist sa pagsakay ng stretcher. Nilingon nila ang matanda. Lolo, okay lang po kayo? Huwag po kayong mag-alala, nandito lang po kami. Ani Nika, habang hawak ang kamay ng matanda na isinasakay sa ambulansya. Pagdating sa ospital, mabilis na tinanggap ng emergency team ang pasyente. May isang doktor na lumapit sa kanila at kilala nila ito dahil isang doktor sa naging match ng kanilang pagiging posibleng pagkakaroon ng ama. So, kayo ang nagligtas kay Lolo? Nagkatinginan ng 6. Lolo po? Si Nash ang sumagot.
Yes, isa ako sa mga apo niya. I'm glad na kayo nakita. Pinagmasdan saglit ni Dr. Uy ang anim. Buti na lang mabilis kayong kumilos. Salamat sa inyo ah. Kung hindi baka wala na siya. Nakangiti silang anim. Pero biglang natigilan ang kanilang mga katawan nang marinig nilang isang pamilyar na boses sa hallway. Anong ginagawa niyo dito? Si Grace yun. Nakapamewang ito, hawak ang bag, halatang kararating lang, pero galit na ang muka. Napaatras ang anim. Ama? Simula ni Noel pero naputol agad. Sumunod kayo. Matigas ang tono ni Grace at hindi na naghintay ng paliwanag. Agad silang nagsunuran. Bit-bit ang kanilang gamit. Habang papalayo, lingon ng lingon si Nia pabalik sa ER. Katatapos ng kumain ng hapunan ng anim at kasalukuyang nasa sala. Nag-uusap sila habang may hawak na milk tea at chips. Nakabukas ang TV pero halos walang nakikinig. Si Nia nagtatype sa laptop. Si Noel naman nagkukwento sa bagong trend sa isang social media habang ang iba'y nakikinig lang. Biglang may kumatok ng malakas sa gate. Napatingin silang lahat. Baka si Tita Nene lang yan. Nanghihingi na naman ng yelo. Ani ni Ika at tumayo. Pero nang buksan ni Nigel ang kurtina ng bintana, napaatras siya agad. Guys, hindi si Tita Nene yan. Mga itim, yung sasakyan, tas may mga tao, nakasut sa labas. Nagkatitigan silang anim. Baka si Tito Ace. Tanong ni Noel sabay tumayo na rin. Bago pa sila makagalaw, muli na namang kumatok ng malakas ngayon sa labas ng pinto. Ano bubuksan natin? Kabadong tanong ni Nigel. Wala naman tayong ginagawang masama, diba? Ani Nia. Tumango si Nico at dahan-dahang binuksan yun. Agad nilang nasilayan ng isang matandang lalaki na tinulungan nila sa kalsada habang nakasakay sa isang mamahaling wheelchair. Napapalibutan ito ng mga tauhan. Magandang gabi. Malamig pero maginoo ang tono ng matanda. Matikas pa rin ang tindig kahit naka-wheelchair. Kayo ba ang mga batang tumulong sa akin kahapon? Nagkatinginan sila at sabay-sabay na tumango. Pasensya na kung nagulat kayo. Pero hindi ako mapapalagay kung hindi ko kayo personal na pasasalamatan. Sumama kayo. May gusto ako ipakita. Po? As in ngayon na? Natitigilang tanong ni Nika. Safe naman to, diba? Bulong ni Nash kay Nigel. Nag-isip si Noel. Hala si Mama Grace. Ngunit bago pa sila makatanggi, tumango ang matanda sa isa sa kanyang tauhan. Magtitiwala ba kayo sa akin? Ako si Don Alfredo Santos Madrigal. At wala akong balak manakit ng kahit sino sa inyo. Napakurap si Nico. Wait, ikaw yung Madrigal sa news. Nakangiting sumagot ang matanda. Marami ng kwento ang naiulat tungkol sa akin. Pero ngayong gabi gusto ko lang sana magpasalamat. Sumakay ang anim sa SUV kahit kinakabahan. Pero nangingibabaw ang kanilang kuryosidad. Tahimik lang ang lahat habang binabaybay ang daan papunta sa isang malawak na private estate. Nasa loob ito ng isang exclusive village at may sariling security gates. Pagdating nila, bumungad agad ang isang mansyon. Grabe, para tayong lumipat na ibang dimensyon. Bulong ni Nika. Pinapasok sila sa isang malawak na study room na puno ng antique books, painting, at isang malaking grand piano. Doon muling humarap sa kanila si Don Madrigal. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para ipadala sa akin ang 6 na batang may ganyang puso. Hindi ko kayo kilala. Pero kung di dahil sa inyo baka wala na ako ngayon. Wala yun, Lolo. Ginawa lang po namin yung tama. Nakayo kung saan ni Nash. Hindi lahat gumagawa ng tama. At dahil dyan, gusto ko kayong bigyan ng gantimpala. Nagtaka ang anim. Po? Yes, isang wish. Isa lang bawat isa. Ituturing kong personal na misyon na tuparin yun. Nagkatinginan sila. Wait lang, wish? As in kahit ano?
Tumango si Don Madrigal. May limitasyon ang kayang ibigay ng pera. Pero kung may isang bagay kayong talagang nais, sabihin niyo lang. Isang beses lang, isang hiling, at ituturing ko na itong bayad sa utang ko sa inyo. Tumayo siya at kahit may kahinaang nararamdaman, itinaas ang isang kamay. At sana, hayaan niyo rin ako makilala kayo ng mabuti. Ayokong dito lang magtapos ito. Binaybay ng sextuplets pa uwi ang bahay nila, gamit ang isa sa mga SUV ni Don Madrigal. Ang weird, pero ang saya. Parang fairy tale, no? Anong hihilingin niyo? Walang nakasagot dahil hindi pa nila alam ang kanilang hihilingin. Pagbaba ng 6 sa SUV, bigla silang natigilan sa nakita. Nakatayo sa gate si Grace, nakakrus ang braso at bakas ang pag-aalala at galit sa muka. Katabi nito si Ace na nakapamewang at nanlilisik ang mga mata. Si Mama. Ba't nandito si Tito Ace? Paglapit nila, agad nagsalita si Grace ng diretsong tono. Saan kayo galing? Ba't di kayo sumasagot sa tawag ko? Sumingit si Ace. At bakit hindi kayo nagpaalam? Ba't kayo sumama agad sa taong di nyo kilala? Alam nyo bang? Chill, Tito. Wala kaming ginagawang masama. Tinulungan lang namin si Lolo Madrigal. Napapitlag si Grace doon. Anong sinabi mo? Si Don Alfredo po, yung tinulungan namin. Siya yung inatake sa puso. Siya yung nagpadala ng sasakyan. He just wanted to say thank you. Napaupo si Grace sa garden bench at napatakip sa kanyang muka. Hindi. Diyos ko. Si Ace naman biglang tumahimik. Nanigas ang kanyang panga. You were with him? Yes po. Bakit po, Tito? May problema ba? At bago pa sila makasagot, naglakad mula sa dilim si Don Madrigal kasunod ang ilang tauhan. Grace. Matigas at malamig ang tono ni Don Madrigal. At ikaw, Ace? Ngayon lang tayo magkakaharap ulit. Napatingala si Grace habang nanginginig ang boses. Ano pong ginagawa niyo dito? I was just bringing these children home. Safe and sound. Sagot ng matanda pero ang matay nakatutok kay Ace. You don't get to touch them. Hindi mo sila pwedeng kunin. Wait, kunin? What do you mean na kunin? Tanong ni Nigel. Lumapit si Don Madrigal sa kanila. I made a deal with Ace 10 years ago. Kung hindi niya matatapos ang project na pinapagawa ko, at kung mabibigo siya, hindi siya makakalaya pati ang nanay niyo. At dahil nalaman ko may mga anak sila, may karapatan akong kunin ang kustodiya ng mga batang ito. All 6 of you. Napatigil ang lahat at sabay-sabay nagulat. Bakit? Sigaw ni Noel. Si Grace napaluhod at umiiyak na. Tapos kung di po matupad, makukulong ba si Mama? Tumango si Ace at bagsak ang balikat. Yes. Ako ang pumirma. I was desperate. Gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay. I didn't think that he'd actually use it. Tumalikod saglit si Don Madrigal sa kabumuntong hininga. I used to be a cruel man. Everything was about legacy, success, and power. Kaya ako pinilit si Ace sa deal na yon. I thought he'd fail, and it'd finally get my way. Lumingon siya muli at tumingin sa 6 ng isa-isa. But after I met you, I realized something. Hindi kayamanan ang kailangan ng mundong to kundi puso. And these children, they have more heart than I've seen in all my years of business. Nagulat si Grace doon. Ano po ibig niyo sabihin? The contract still exists, yes, but I won't use it. Hindi ko na kayang gawin yan. Hindi man matapos ang proyekto ni Ace, hindi ko sila gagalawin. At lalong hindi kita ipakukulong, Grace. Nanlaki ang mata ni Ace. Are you serious? I'm old, tired, and after meeting these 6, I realized legacy isn't about control. Lumapit siya sa 6 at tinapik ang balikat ni Nash. You saved me? And in doing that, you saved this whole family from more pain. Kaya kung may hiling kayo, it's still yours. Napayakap si Grace sa 6. Thank you. Thank you for doing this.
Hindi ko alam kung anong ginawa niyo. Pero binago niyo ang puso ng tao, akala ko iba to. Matapos ang tensyonadong tagpo, nagpa siya ang 6 na tanungin si Ace. Nakaupo lang si Ace sa sofa habang nakatungo at mahigpit ang pagkakahawak sa sariling mga palad. Sa tabi niya naman ay si Grace na nakayuko din. Hindi makatingin sa alinman sa mga anak. Tito Ace, can we ask something personal? May relasyon po ba kayo ni Mama? Napatingin si Ace kay Grace. Kumurap si Grace sa kadahan-dahang tumango. Matagal na yan. Oo, nagkaroon kami ng relasyon. Bago pa kayo isilang. Pero bakit parang di kayo close? Kasi naghiwalay kami. Right after I signed that deal with Don Madrigal. Hindi kami nag-away, pero natakot na siya and I can't blame him. Ba't kayo naghiwalay? Because I failed her. Dati kasama ko siya halos araw-araw. Then the deal came out, and I thought it was a shortcut to a better life. I signed it without thinking of the consequences. And when Grace found out, she couldn't stay. Gusto mo pa rin siyang balikan? Hindi agad sumagot si Ace. Maya-maya bahagya siyang umiti. Ngunit malungkot. Yes, I never stopped loving her. Pero hindi ganun kadali. Bakit di na lang kayo mag-usap? Baka pwede pa. Anak, maraming taon na ang lumipas. At ang dami nang nasaktan. Hindi ganun kasimple ang bumalik sa dati. Natahimik muli ang lahat. Hanggang sa nagsalita si Nia. Ba't ma? Mahal ka pa din niya. Kitang-kita naman eh. Sumingit naman si Noel. Tsaka ma, kung napatawad natin si Lolo Madrigal, baka oras na para tatawarin mo si Tito Ace. I can say it, for now mga anak. Pero ang importante ngayon, nakilala niyo na siya bilang ama niyo. At yun di ba ang gusto niyong malaman? Natahimik ang buong sala. Ilang minuto nang wala nagsasalita. Matapos ang mabigat na revelasyon sa gitna ng katahimikan, si Nigel ang unang bumasag. So, hindi pala totoo yung DNA result namin? Tanong ni Nigel habang kinukuyom ang laylayan ng kanyang hoodie. Technically, hindi siya mali. Pero kulang siya. Hindi siya buong picture. What do you mean by kulang? Ang totoo kasi, sabat ni Grace, nung magkarelasyon pa kami ni Ace, sumali kami sa isang research program. It was designed to help couples na hirap magkaanak. Pero hindi lang siya regular treatment, it was experimental. Like, super science baby thing? Tanong ni Nico. Yes, parang ganun. Part ng DNA ko. Inedit nila para maalis ang certain illness na nasa dugo ng pamilya namin. Genetic illness? Yes. May lahi kasing sakit ng mga Madrigal. Kaya sinubukan nilang linisin ng genes bago pa man makabuo. Wow! Parang magic, pero science. So, kaya hindi lumabas sa DNA test na anak mo kami kasi iba na yung markers? Exactly. Kaya kahit ano ko kayo, pwedeng lumabas sa test na hindi. Eh yung 3 match po namin, yung doktor, yung chef, tsaka yung race car guy, kala namin baka isa sa kanila yung real dad namin. Yun ang kailangan yung malaman. Hindi sila ang ama nyo. Pero totoo ang match, kasi kapatid sila ni Ace. Wow, tama nga tayo. Giit ni Nia. Pero bakit po iba-iba yung apelido nila? Half-brothers ko sila. Iba-iba sila ng nanay. Pero lahat kami parte ng Madrigal bloodline. Kaya nag-match kayo sa kanila. So, we got the right bloodline but wrong daddy? Ani Noel habang nakanganga. Yes. They're still connected to you. Hindi sila strangers. They are part of the same family. Just not as your dad. Natahimik ang mga bata. Saka biglang nagsalita si Mika. Kaya pala paiba-iba sila. Yung isa sobrang serious. Yung isa cool, pero mahiyain. Tapos yung Racer parang laging hyper. Pero they all felt familiar. Tumango naman si Nia sa sinabi ni Nika. Ngumiti si Grace at hinawakan sa braso ang anak. Blood remembers, anak.
Minsan kahit hindi kayo sabay lumaki may connection pa rin. Napabuntong hininga si Nash. So, wala pala kami tatlong daddy. Isa lang talaga, pero may tatlo kaming tito. Tumawa si Ace at marahang tinapik si Nash sa balikat. Pero si Tito Ace, bakit hindi niyo ho sinabi agad? Nag-aalang ang tanong ni Nigel. Because I'm afraid. Akala ko kapag nalaman yung totoo, hindi niyo ako matanggap. O baka mas piliin niyo yung iba. Pero ikaw yung nagligtas kay Mama. Sabi ni Noel. At ikaw yung nandito ngayon. Dagdag ni Nico. And you're trying. That means a lot po. Even if science is confusing. Magkasunod na sabi ni Nia at Nika. Napangiti si Grace habang may luha na sa gilid ng mga mata. Anak, minsan, kahit ang science may limitasyon. Pero ang puso, kapag nakakaramdam alam niya ang totoo. Mula nang malaman ng sextuplets ng buong katotohanan, naging mas bukas pa sila kay Ace. At sa bawat araw na lumilipas, tila unti-unti na ring bumabawi ang lalaki sa mga panahong nawala ito. Guys, look what Tito Ace bought us again. Sigaw ni Noel, bitbit ang isang kahon ng limited edition na block building na galing pa sa Europe. Yes! Yung set na walang available kahit online? Ano to, every week may surprise? Technically, yes. Tumawa naman si Ace. Hindi yan bribe ha? It's called positive reinforcement. Kaya pala every time na may mataas kaming score may reward. Napapailing na rin si Grace mula sa dining area, kung saan nag-aayos siya ng mga report para sa trabaho. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ng masayang eksena. Matignan mo to! Sigaw ni Nash habang hawak ang remote control drone na may mini camera. Ingat lang sa lipad anak, baka tamaan mo yung salamin. Tumayo si Ace at marahang lumapit kay Grace. Dala ang 2 tasa ng tsaa. Chamomile, your favorite. Tinanggap yun ni Grace pero hindi agad nagsalita. Nakatingin lang sila sa mga bata na nagtatawanan at nag-aagawan sa bagong gamit. Hindi pa rin ako ready i-announce sa mundo. Pero sa totoo lang gusto ko. Gusto mo na? Gusto ko na malaman ng lahat. Na may 6 tayong anak. And I hope you're proud of them. Proud ako sa kanila. Mabuti naman kung ganon. Pero sana hindi lang dahil may project ka na kailangan tapusin. Grace, I'm not angry, Ace. Pero hindi ibig sabihin okay na ang lahat. Yes, the kids are happy. But me? I'm still trying to figure out if I can trust you again. Tumango si Ace. I understand. Hindi ko hinihingi na bumalik agad ang lahat. But if there's still a chance, kahit maliit, I'll take it. Panandali ang natahimik si Grace sa kamuling binalingan ng mga anak. Just focus on being their father first. Yun ang pinakakailangan nila ngayon. Lumabas si Grace mula sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niyang pharmaceutical. Pagod siya at gaya na nakasanayan. Buong araw siyang nasa lab, nag-handle ng quality checks at inventory reports. Ang tanging gusto na lang niya ay makauwi at maligo. Kaya laking gulat niya na makita ang isang luxury SUV na nakapark sa gilid ng driveway ng opisina. At hindi lang basta kotse, kundi dahil pamilyar ito. Bumukas ang bintana. Need a ride? Ma'am pharmacist? Nakangiti si Ace mula sa driver's seat. Suot ang simpleng navy polo at watch na understated para sa isang madrigal. Pero hindi yan ang pinaka nakakagulat. Biglang bumungad mula sa likuran si Nico habang kumakaway. Hi Mama! Surprise! Saad ni Nigel na sumunod na may hawak pang laruan. May pasalubong kami! Dagdag ni Nia. Hawak ang maliit na paper bag na may drawing na capsule ng heart. Napatingin si Grace sa 3. Tapos kay Ace. Akala ko may board meeting ka ngayon. Cancelled. So I thought this time ako naman yung susundo. Bonus na lang 'tong 3 volunteer.
Tahimik lang si Grace sa tabi ni Ace. Hindi na siya katulad ng dati na sobrang stiff at sarcastic. Pero kapansin-pansin ang effort niyang maging neutral. Alam mo, di ko na maalala yung last time na may nagsundo sa akin with cake pa. Sumulyap si Ace. I used to be bad at showing up for you. Thought I'd try to be better now. Napatingin si Grace sa gilid niya at pinagmamasdan ng seryosong mukha ni Ace. Picking up 3 kids on the way was part of that plan? Actually, sila yung nagpumilit. Pero hindi ako tumanggi. Biglang sumingit si Nigel mula sa likod. Kasi diba Tito Ace, sabi mo kapag gusto mo ang isang tao, kailangan mo gumawa ng effort kahit hindi convenient? Natahimik si Ace. Napatingin si Grace sa rearview mirror. Nakita niya si Nico na nakangiti at si Nia na umiiling pero halatang kinikilig. Pagdating nila sa maliit na cafe, umorder na sila. Nagbaba ng boses si Grace. Thank you. Para saan? Sa effort at sa pagdating. Masyado tayong patago noon. Tapos ngayon, kaya na nating lumabas kasama ang mga bata. Although busy ang tatlo ngayon. Well, masyado matalino ang mga anak natin. Na kahit bata pa halos walang araw na hindi busy. And I'm worried na baka hindi nila ma-enjoy ang pagiging bata. Masyado sila matalino para sa edad nila. Saan ba nagmana yung mga yan? Lalo na sa'yo noon na halos di ka makausap dahil gusto mong tapusin yung experiment mo. Natawa ang dalawa nang maalala yon. Unti-unti nang nagiging natural para kina Ace at Grace ang magkasamang lumabas. Kasama rin ang mga bata. Wala mang malinaw na label sa kanila, pero ramdam ng lahat na may namumuong pagbabago. Tila may binubuo muli sa pagitan nila. Nasa drop-off si Grace ng mga bata na makatanggap siya ng tawag. Grace, sabi ni Ace mula sa kabilang linya. Pwede ka ba ngayong gabi? May nag-imbita sa atin para sa hapunan. Atin? Si Lolo. Wait, si Don Madrigal? Yes. Pagkarating nila sa Madrigal Ancestral House, agad silang sinalubong ng butler. Yumuko dito bilang pagbati. Saka mahinahong naglakad patungo sa formal dining room habang sinusundan ni na Ace at Grace. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Don Alfredo Madrigal. Nakabarong ito na kulay beige. May suot na reading glasses at seryosong nakamasid habang papalapit ang dalawa. Magandang gabi po, Lolo. Mahinahong bati ni Ace. Bahagyang idinantay ang kamay sa likod ni Grace bilang suporta. Tinignan sila ni Don Alfredo sa katumango. Late kayo? 2 minutes lang po, Lo. Baka kailangan natin ipaayos ang relo nyo. Hindi tumawa si Don Alfredo pero may bahagyang ngiti sa gilid ng labi. Bago siya muling tumahimik. Sa pharmaceutical ka rin nagtatrabaho? Yes po. Nasa product development po ako. Mostly sa R&D side. Quality checks din minsan. Hindi ba stressful yan? Puro overtime. Stressful po, opo. Pero sanay na din. Gusto ko rin naman yung ginagawa ko. Wala kang balak magpatuloy sa pag-aaral? I plan to. I'm planning to take my master's. Maybe next year. Kapag maayos na yung schedule. Tumingin ang Don kay Grace ng diretsyo. Saglit siyang nanatiling tahimik bago binaba ang kutsara at tumingin kay Ace. Ano balak mo sa kanya? Napahinto si Ace sa paghiwa ng karne. Si Grace bagamat bahagyang kinabahan, marahang uminom ng tubig. Hindi siya umiwas ng tingin, pero pinili niyang manahimik muna. Mabagal ang sagot ni Ace. I don't want to rush things. Pero I know what I want now. I want her with me, kasama mga bata. Tumango ang Don Alfredo. Ngunit hindi agad nagsalita. Alam mo namang, hindi ko sinang-ayunan noon. Ang desisyong pinasok niyo. That's why naging ganito ang sitwasyon natin ngayon. And to be frank, I don't like both of you to become a family. Alam ko po. At to be honest, hindi ko rin kayo masisisi. Hindi ko kayo sinunod noon kaya umabot sa ganito. Sagot ni Ace, napabuntong hininga ang matanda. Pero may nakikita ako pagbabago. Hindi ko alam kung dahil ba sa anim kong apo o dahil sa wakas natuto ka na rin. Sandaling katahimikan. Kung ganon, okay na sa akin. Pero tatandaan mo na kung sasaktan mo siya, ako mismo maghahanap ng pamalo at hindi ako nagbibiro.
Hindi makapaniwala si Grace sa narinig, lalo na makita niyang muling kumistot ang labi ni Don Alfredo sa isang maliit ngunit malinaw na ngiti. Pagkatapos ng hapunan, naglalakad sila sa pasilyo palabas ng mansyon. Marahang nagsalita si Grace. Talaga bang nangyari yun? Tumingin si Ace sa kanya na may halong tuwa sa mga mata. You mean that smile? Twice actually. Hindi niya ako tinawag na poor girl. Alam mo bang first time yun? That's real progress. Next visit baka pangalan mo na talaga yung gamitin niya. I'll take that as a win. 10:00 na ng gabi, mag-isa si Grace sa lab. Nakasapo ang kamay sa noo habang tinititigan ng huling sample na kailangang i-finalize bago makauwi. Tahimik ang buong gusali, maliban sa mahina at tuloy-tuloy na ugong ng aircon at bahagyang patak ng ulan sa bubong. Napalingon siya nang biglang bumukas ang pinto. Ace? Tanong niya at bahagyang tumaas ang kilay. Anong ginagawa mo dito? Nasa may pintuan si Ace, nakasuot pa rin ito ng suit. Pero nakaluwag na ang necktie. Basa ang buhok, may dalang thermal bag sa isang kamay. Ang text mo kanina, 6 p.m. Sabi mo, last trial na lang. Pero 4 hours later, andito ka pa rin. So I brought food for myself and for you. Para masigurong makakain ka. At para rin masiguro makauwi ka. Hihintayin kita. Napangiti si Grace kahit ramdam ang pagod sa likod ng mga mata. Di mo naman kailangan. Kailangan ko. Maagap na sagot ni Ace. Sabay lapit at inilapag ang pagkain sa malinis na bahagi ng mesa. I missed you kapag sobrang focus ka. Parang nawawala ka sa mundo. Ngumiti si Grace. Mabilis niyang tinanggal ang gloves sa muling sinimulang ipak ang mga gamit. Gusto mo makyat sa rooftop? Ngayon? Sa ulan? Medyo kunot ang noo ni Grace. Yes. Pag-akyat nila sa rooftop, sinalubong sila ng malamig na hangin at manipis na ambon. Dumaan sila sa lumang metal stairwell patungo sa itaas ng greenhouse area. Doon sila naupo sa ilalim ng maliit na awning na may tanawing abot hanggang lunsod. May dalang maliit na speaker si Ace. 10 years ago, parang kailan lang ang lahat. Napatingin si Grace kay Ace. I know. It took us a decade. Hindi natin sinubukang ayusin noon kasi akala natin tama lang na umalis. Pero hindi gumaan, Grace. Sobrang lungkot ko nun. I can't even introduce myself in front of them. Dahil lang sa pagkakamali natin. Ito yung naging consequences. You were protecting them. Ganon din ako. I was protecting myself too. Natakot ako, ayoko madamay sila sa gulo ng pangalan ko at ng pamilya ko. Yet sila rin pala magpapabago ng lahat. They needed you. Kahit hindi mo alam, they've been looking for you. I know. That's why I don't wanna waste time anymore. Hindi na Lolo already knows. Lolo supports us. Wala na tayong kailangan pang patunayan sa kahit kanino. Kinagat ni Grace ang kanyang pang ibabang labis saglit. Pagkatapos, napayuko. Akala ko nun, sapat nang mahalin kita ng tahimik. Yung hindi na kailangan sabihin. Kasi iniisip ko, tama lang yung ginawa nating paghihiwalay para sa kanila. Akala ko masaya ako kahit wala ka. I'm tired of pretending. And I want to come home with you. Doon nanginig ang boses ni Grace. Let's go home then. Naguhugas na ata ang anim. Nasa kusina si Grace at nagluluto ng huling batch ng pancake. Panay ang sulyap sa dining area kung saan ang 6 na bata kumakain at nagkukulitan. Ma, pwede pa po ng isa pahingi? Nico, pangatlo mo na yan. Brain fuel to, di ko po kasalanan kung sobrang sarap. Sa dulo ng mesa nakatuon ang pansin ni Ace kay Nia, habang pinupunasan ang gilid ng labi nito gamit ang tissue. Thanks, Papa. Sagot ni Nia na kalmado lang, sa hamuling kumuha ng pancake. Biglang natahimik ang buong lamesa. Tumigil ang kutsara at tinidor sa paggalaw. Si Grace ay napalingon habang hawak pa ang turner.
Natigilan naman si Ace na parang ngayon lang niya narinig ng buo ang sinabi ni Nia. Ilang segundo ang lumipas bago tuluyang ngumiti si Grace ng malumanay. Sabay-sabay na patingin ng ibang bata kina Ace at Grace. Wait, what? Did you call me Papa? Yeah. Tsaka di ba Nigel, Nico, Nika, Noel? Papa naman natin talaga siya. Tumango naman ang kanyang mga kapatid. Oo nga, Tito Ace sounds so off. Kaya wag na tayo mag-call ng tito sa kanya, it should be Papa na. At doon tumayo si Ace. Lumapit yung si Grace at sabay-sabay na niyakap ang mga anak nila. Congratulations sa mga anak ni Mama Grace at Papa Ace! Masigabong sigawan sa auditorium habang hawak ni Nia ang trophy at suot ang medalya. Kasama niyang nagpose sina Nash, Noel, Nigel, Nico at Nika sa harap ng banner. Kaya na matapos ang awarding, pila-pila ang mga estudyante at teacher na gustong magpa-picture sa kanila. Pero habang busy si Grace sa pagkuha ng pictures, napansin ni Ace ang panlalalim ng mata ni Nia. Habang may kausap na batang lalaki sa isang gilid ng hall. Grace, tingnan mo yun. Lumapit silang dalawa at narinig ang pabulong pero mainit na usapan ng mga bata. Kala mo kung sino ka magaling. Kundi dahil sa team mo, di ka mananalo. Excuse me, nag-base ka lang ba sa math round o sa buong performance? Kasi kung numbers ang pag-uusapan, nilamangan ko kayo ng 32 points. Stats lang yun. Pwede mo lang gawin yun kung may access ka sa algorithm code ng kalaban. So sinasabi mo ng daya ako? Di ko sinabi, pero ikaw nagsabi niyan ngayon. Biglang lumapit si Ace. Nia, everything okay here? Tumalikod si Nia. I'm fine, Papa. Just dealing with someone who doesn't know how to lose gracefully. Let's go. Hindi worth it. Sabat ni Grace sabay hawak sa balikat ni Nia. Nang palayo na sila, napansin ni Grace na sumisili pa rin yung batang lalaki. At parang gusto pang sundan si Nia. Makulit at may ingay ang anim habang nagkukwentuhan tungkol sa katatapos daw na academic contest. Pero sa isang sulok ng sofa tahimik si Nia. Hawak niya ang notebook at nagsosolve ng math problem. Sobrang diin ang lapis niya na halos butasin ng papel. Lumapit si Grace. May dalang baso ng juice. Maingat siyang umupo sa tabi ng anak. Anak, okay ka lang? Okay lang, Ma. Napatingin si Grace sa notebook sa kabahagyang tumango. Siya ba yung sinasabi mong ka-level mo sa logic round dati? Hindi sumagot si Nia. Hindi rin niya tinigil ang pagsusulat. Pero medyo bumagal ang kilos. Crush mo ba yun? Tanong ni Grace. Ma, hindi nga. Competitive lang ako. Ayoko lang sa mayabang, okay? Sa kabilang bahagi ng sofa, narinig nila ang pagtawa ni Ace. Papalapit ito habang hawak ang mug ng kape. Grace, narinig mo yun? We might be looking at a future rival. Or baka future crush. Grabe yung asara nila kanina. Guys, pwede bang wag mo na mag-crush-crush? You're just 10 years old, turning 11. Dapat dadaan sa akin lahat ng lalaki at babaeng papasok sa buhay nyo. Ako ang final boss. Nagkatinginan ng anim at sabay-sabay na nagtawanan. Kahit gaano katalino ang isang bata, kailangan pa rin talaga nila ng pagmamahal, pagkalinga at pag-aalaga mula sa kanilang mga magulang. At masayang-masaya si Ace at Grace na sa wakas magkakasama na sila bilang isang pamilya. Alam nilang malaki ang pagkukulang nila sa 6 na bata, pero handa silang tugunan lahat ng pangangailangan nito at handa silang bumawi sa mga bata para sa ikasasaya ng mga ito at para sa pagkakaroon ng matibay na pundasyon ng pag-ibig sa puso ng mga bata. Dahil lahat naman tayo, gusto pa ring maranasan na may susuporta habang tinatahak natin ang pangarap natin sa buhay. At yun ang gustong gawin ni Grace at Ace, ang makitang magtagumpay ang kanilang mga anak sa lahat ng hamon ng buhay. Para sa kinabukasan, para sa kanilang kaligayahan. The end. It's shoutout time! Shoutout kina
Damira, Angelica Bondok, Rowen Abien, Elsa Kimura, Tessie Linda Rumbawa, Alma Percon, Elsa Opian, at Genevieve Alonzo. Maraming salamat po sa inyong lahat.